Diyos ko, baka nga bukas lang mahal na kitang visit ka eh. Anya sa isip. Wala itong reaksyon pero parang nawala kahit paano ang galit at lungkot sa mga mata na parang lalamon ng buhay na tao kanina. Pero higit kanino man, may anak ka na at huwag ka mag-alala dahil tuturuan ko siya na mahalin ka ng sobra. Katulad ng pagmamahal ko sa nanay ko. Para kapag tumanda ka na, hindi ka mag-iisa. Tumulo na naman ang luha niya. Napaka-emotional niya at naiinis siya dahil pakiramdam niya ay siya pa ang mas nasasaktan. Gavin wiped her tears and glanced at her tummy. Iniupo siya nito ng maayos at tahimik na ikinabit ang seatbelt niya at tiningnan siya sa mata. Iyakin ka talaga. Puna nito sa kanya kaya suminghot ulit si Emily. May bayad ito. 10,000 ha. Drama to the max ang role ko. She grabs his tie and wiped her nose, but Gavin just softly chuckled. I'll pay even millions just to keep someone like you, he murmured underneath his breath as he got back on his seat. Parang huminto ang pintig ng puso niya at nahabol ito ng tingin pero tila baliwala naman dito ang sinabi. Kukurap-kurap siya. May sinabi ba siya? O muntang ako? Muntang na? Munbingi pa? Gulat sa Emily nang pumasok ang sasakyan ni Gavin sa condominium kung saan siya nito dinala kanina bago sila tumuloy sa restaurant. Wala itong imik sa halos 15 minutos na biyahe kaya hinayaan naman niya na manahimik kahit na siya ay hindi matahimik ang kalooban sa pagwawala sa kinauupuan niya. Pilit niyang iniisip ang sinabi nito o kung sinabi man nga ba na magbabayad kahit na milyon basta nandyan lang siya. Ibig sabihin ay mahalaga siya rito at gusto siyang hayaan sa tabi nito hindi lang dahil sa dala niya ang isang eskonde o dahil isa pa ring dakilang parausan ang tingin nito sa kanya. She felt very needed and felt her worth as a woman. Yumuko siya na makaramdam na parang naiiyak siya na nangingiti. Sa mundo niya na puno ng hirap at wala man lang ni isang pumansin sa kanya at nangangailangan, hindi niya akalain na sa mundo na isang tulad ni Gavin ay magkakaroon ng silbi ang isang katulad niyang babae na pakiramdam niya ay hindi naman siya nag-e-exist noon. She blinked back her tears and looked around. Same parking space where they had sex earlier. Don't tell me hihirit ka na naman ng isang round dito sa VIP parking space mo. Basag na ni Emily sa katahimikan at ngiti na ang isinagot ni Gavin. Kung pwede lang, kaya lang kawawa naman si baby. Baka maalog ng sobra. Hop out now. Ani Gavin at nauna na itong bumaba at katulad ng madalas na ginagawa ay pinagbubukas pa siya ng pinto. Napahawak siya sa braso nito habang papunta sila sa isang elevator. Sa pagbukas noon ay nasa isang malawak na floor na sila na may isang pasilyo sa dulo at mga pintuan. Sinalubong sila ng isa sa mga tauhan nito na si Harold at ang tatlo pa ay nakatayo sa bawat sulok. Did they already have their rest? Tanong ni Gavin kay Harold na tumango naman. Parang bumalik na ang angas na binata na kanina lang ay parang walang kasilungkot at galit ang mukha. Nandito si nanay? Excited na tanong niya at sinilip ulit ang mukha nito. Room 309. Papasok ako after 5 minutes. Magkamustahan muna kayo at sabihin mo ang totoo. Anat sa kanya. Tumango naman siya. Hindi ka aalis? Napalabi siya at iling ang isinagot ni Gavin kaya naman ngumiti siya rito. Humakbang siya papalayo pero pumihit ulit siya. Yung sabi mo sa kotse kanina, totoo bang narinig ko o nag-hallucinate lang ako? Marahan na tanong niya. Nahihiya rin kasi siyang magtanong. Bakit? Nagda-drugs ka ba? Kunot noong balik tanong nito kaya napahagikik sa Emily. She blushed unknowingly. Kinikilig ang puso niya at hindi niya makontrol. Mukha ba akong adik? Tinatanong kita ng maayos, bakit naman tatanungin mo rin ako? Napairap siya pero namewang ang binata at tumingin sa ibang bagay. Kung hindi ka adik, edi malinaw na hindi hallucinations yun. You want me to repeat it? For what? Para pagtawanan mo ko? Masungit na sabi na naman ito kaya lalo na siyang natawa pero ang katuwaan niya ay nagtulak sa kanya para yakapin si Gavin. She giggled as she looked up at him. You wanted to keep me? Sabihin mo ulit. Pamimilit ni Emily kasi gusto niyang marinig ulit. I said, I'll pay over and over again just to keep you. Wasn't it clear? Para itong statwa sa kinatatayuan habang nakatingin ito sa mukha niya at nakapamulusa. Habang siya ay nakalambitin sa mga balikat nito na parang paniki.
Hindi man lang siya hawakan pero bakit kilig na kilig naman siya sa kasungitan ni Gavin at sa kayabangan. She smiled. Clear. Emily pulled her eyes closed when he kissed her forehead, but she tilted up her head and parted her lips. Bitin pa siya ng saglit lang ni Gavin na halikan siya sa labi pero napahagikik na rin siya ng tumalikod. She likes him, there's no doubt, and the feeling is so strong, so hard to ignore and so hard to fuel. Nakakahiyaman na tulad ni Gavin ang magustuhan niya, higit sa pagkagusto niya kay Brent. Alam naman niya na hindi ang yaman at karangyaan sa buhay ang nagustuhan niya rito. He has that different attitude of a man which had captured her attention. Totoong nagustuhan niya ito sa kabila ng masamang ugali na nakikita niya. And she's not blind not to see his hidden kindness, being a gentleman despite his brute personality and blunt mouth. She looks back and finds him following her footsteps, looking at her intently. Parang nagkandirit ang puso niya sa mga matang iyon na walang katulad pero hindi na lang niya pinansin kahit na hindi niya mapigil ang kilig. Gavin smiled when he dropped his gaze on the floor as soon as Emily was gone. God, did he just accidentally confessed? Abo na ba siya sa mga kamuntikan na pag-amin niya? Buhay pa naman siya, totoong hindi naman nakamamatay ang pag-amin ng totoong nararamdaman kasi nakatayo pa nga siya kahit na parang magigiba na ang dibdib niya sa sobrang kaba. And the truth, masarap sa pakiramdam. Napawi ang lahat na parang hinanakit niya sa mundo nang makita ang ngiti ni Emily sa simpleng pagsabi niya ng katotohanan na gusto niya ay nasa kanya lang ito. And if she got it, it's his best way of telling her that he needs her and he loves her. She's all he wants who can ease up all his burdens as easy as that and can make him truly express the feeling he's been carrying for almost all the past years of his life. Ang sabi niyang hindi niya hahayaan ang sarili na sumuko para hindi siya mapagtawanan kung walang sukli ang nararamdaman niya ay hindi na niya mapanindigan. Makulit ang dalaga at masyadong mapilit. Hindi niya namamalaya na bumubuka na lang ang bibig niya at nagsasalita na ng mga totoong nararamdaman. If he weren't only thinking about her a while back, he could have killed all those guys who had put his life at stake. 9 na buwan ng pagkakoma. 9 na buwan na buhay siya pero gulay at parang patay. Dahil lang iyon sa trip ng mga lalaking iyon na akala ang buhay niya bilang tao isang laruan, sugal, katuwaan. Unang beses sa buhay niya na natakot siya hindi para sa sarili niya kung hindi sa mag-ina niya. For Emily. Kung nagkagulo kanina, mas uunahin niya itong protektahan kaysa sa sariling buhay na inagaw niya noon sa kamatayan. And imagining things now, hindi pa rin pala talaga lubusang sira ang pagkataon niya. He isn't really totally dark because if he were, he should have never cared at all. Bossing, inamin mo na ba? Usisa ni Harold sa kanya kaya napatingin siya sa mukha ng tauhan na kakamot-kamot sa ulo. Ang alin? Ang tigidig sa puso? Anong tigidig sa puso? Huwag mo kong daanan sa talinghaga at ihilahin kong dila mo. Banta niya sa lalaki na lalong napakamot sa ulo. Yung feelings, bossing. Yung pagsintang pururot mo kay Miss Junita. Pagsintang pururot? Lumayas ka sa harapan ko't kung ayaw mong paglamayan ka mamayang gabi. Mabilis yun tumakbo papaalis kaya naiwan siyang mag-isa. Gavin glanced at his wristwatch. He's giving Emily enough time with her mother, but when a thought came up inside his mind, he instantly grimaced. Nakalimutan niyang ibilin sa tauhan niya na sabihan ng ina ni Emily na huwag sasabihin na sa kanya ang unit. Oh shit, baka lumabas na ang totoo na matagal nang wala sa tabi ng tulay at tabi ng rilas ang pamilya nito at mabaon na sa utang na loob sa kanya. He won't love that idea. He has to find a way. Tahimik na nakaupo si Emily habang kalong ang kapatid at ang nanay niya ay umiiyak na nakatalikod habang ang dalawa niyang tiyahin ay parang mga Biyernes Santo na rin ang mukha. Nanay, sorry na. Ulit niya sa ina na hindi na siya hinarap simula nang sabihin niya na ibinanta niya ang sarili para sa pangangailangan nila. Lalong lumakas ang hikbi ni Karina. Sinabi ko na sa'yo na huwag. Paano ka makakakuha ng paggalang kung mismong sarili mo hindi mo iginalang? Yumuko siya. Hindi mababa ang tingin ko sa mga katulad mo o katulad ng mga tiyang mo. Kaya lang ang salaminin mo. Paano kayo gagaling na magiging asawa mo kapag nalaman niya? Noon na ito humarap at pinakamasdan siya.
Natilihan sila nang bumukas ang pintuan at pumasok si Gavin sa walang kasing tatag na aura. Still not done yet? Lalabas ulit ako. Anito pero napatitig sa mukha niyang luhaan tapos ay tumingin sa ina niya. What is he? Isang lalaki nagpapakita ng kasamaan pero gumagawa ng kabutihan? Alam na niya ang totoo na matagal na pala nitong inilikas ang mga magulang niya sa tabi ng tulay at sa tabi ng riles. Wala siyang alam at wala rin itong sinabi na nasa Tagaytay palang pamilya niya sa loob na isang buwan, mahigit. At kanina lang, pinalipat sa isang magarang condominium na hindi naman nga yata bagay na tirhan ng pamilya niya. Ang mga tiyahin niya ay nasa recording company na pala nito nagtatrabaho at hindi na nag-hostess. Sinagot na pala lahat ng gastos ospital at pati pagpapagamot at gamot. Kaya ang ibinigay niyang pera ay hindi na rin nagalaw. Paano siya magpapasalamat? Bakit ka umiiyak? Parang galit na tanong ni Gavin at parang napaiyak siya lalo sa pag-aalala nito sa kanya. He's so arrogant even when showing his concern, but every time he does his different way of showing gentleness, she melts in an instant. Umupo ka, Mr. Esconde. Anang nanay niya. Gavin shut the door and sat beside her, sitting like a king. Nagkatinginan ang dalawang tiyahin niya at parang mga kinilig na matrona habang ang nanay niya ay pinagmamasdan silang dalawa ng binata. Sagutin mo na ang tanong ko, Emily. Parang galit pa rin na sabi ng nanay niya. Di ba nanay, kapag nangmamahal naman, hindi nakikita ang kapangitan? Di ba tinutulungan na ituwid natin? Rason niya sa mababang boses. Ituwid? Paano mo itutuwid, anak? Naibenta mo na. Paano kung isumbat sa'yo? Paano pa? Umiling siya. Kaya naman na ituwid, basta maging matapat na asawa. Hindi naman komot, ibinenta ko ang sarili ko ay masama na akong babae. Kahit na paulit-ulit niyo ako pagalitan, uulit-ulitin ko rin yun, ay, nagawin. Kasi kayo importante sa akin ni baby. Mas mahal ko kayo sa dignidad ko bilang babae. May dignidad nga ako. Wala naman ako nanay at kapatid. Ano pa silbi kung may magagawa naman ako pero mas pinili ko kayong mawala sa akin? Humikbi siya. Alam kong mahirap intindihin nanay lalo't wala kayo sa sitwasyon ko pero nasisiguro ko na kung ako man na nasa bingit ng kapahamakan, alam ko, nagagawin niyo rin lahat para sa akin. Lumuha ang nanay niya at pinakamasdan siya. Maya-maya pinaypay siya nito kaya mabilis siyang tumayo at lalong umiyak nang yakapin siya ng ina. Sorry na nanay. Mahal kasi kita at mahal ko si baby bunso ko. Kung nawala kayo, wala na rin akong silbi sa mundo. Ayoko mag-isa dahil mas mahirap ang buhay nung wala ka. Kahit araw-araw na magdaldal ng asin basta may nanay ako. Ikaw na lang meron ako kaya pinili ko na yun na gawin. She cried. Dana, ano ba sasabihin ko sa'yo? Nagagalit ako sa sarili ko kasi dahil sa akin nawala ang kahit sa isang kayamanan mo. Pinahid nito ang mukha niya. Ikaw ang kayamanan ko, Nay, at hindi ang puri ko. Anak ko, sobrang bait mo. Niyakap siya nito ng mahigpit. Drama-rama ng hapon. Sigaw ng tiyang Legion niya kaya nakita ni Emily na parang nagulat sa Gavin. Tumayo ang babae at saka naglakad papunta sa kusina. Tumama na nga kayo mag-ina. Sayang kayo sa uhog ko. Saka mahiya kayo kay Mr. Pogi. Dinaig niyo pa mga artista niya sa TV station. Para kayong mula sa puso. Ikaw si Claudine at ikaw naman si Magda. Turo noon sa ina niya. Kulang ka na lang nakulubot sa mukha, Karina. Artistang artista ka na. Dapat sa'yo banlian ng tubig para magmukhang Magda. Nagagalit ka pa sa anak natin eh. Ang sisiin mo yung sarili mo sa pagpapalaki mo sa kanya na mapagmahal sa'yo at mukhang bibig kay nanay. Kumuha iyon ng beer sa ref. Sisiin mo yung bumuntis sa'yo at iniwan kang nakatihayan na walang panty. Tinunggano ng alak tapos ay nagdala ng 2 pambote sa sala at inabutan sa Gavin. Tumango naman ang binata. Nagagalit nga ako sa sarili ko kasi dahil sa akin. Yumuko ang nanay niya kaya sinalo kaagad ni Emily ang salita. Hindi nanay, huwag kang magalit sa sarili mo. Ayoko na ganyan. Tanggapin mo na yun. Tanggapin mo na bahal kita kaya ko yun ginawa. Huwag nang paulit-ulit. May baby show po naman tayo. Napalabi siya at pinupog ng halik ang kapatid na cute na cute. Nagpahid si Karina ng luha at saka huminga bago tumingin kay Gavin. Salamat nga pala, Boss Light. Masama man ang loob ko, hindi naman kita masasisi. Pasalamat na rin siguro ako na ikaw nakabila sa anak ko at hanggang ngayon ay nakikita ko pa rin siyang umingiti at walang galos.
Kung iba malamang baka wala na ang baby kong panganay. Naluluhan na naman na sabi nito kay Gavin. Tumango lang naman ang isa tapos ay tumingin sa kanya. Kung maaari sana ay mapagbiyan mo ako sa hiling ko. Miss na miss ko na kasang anak ko at hindi ko alam kung anong kontrata niyong dalawa. Kung bayad na siya, maaari bang dito na siya sa akin ulit? Parang huminto ang oras sa paligid ni Emily at agad na tumingin siya kay Gavin na nawala ng pagka-relax ang aura ng muka. Siya man ay natilihan at hindi niya alam kung bakit sa kabila ng kasiyahan na naiisip niyang makakasama niya ulit ang nanay niya, ay parang naiiyak siya na alis na siya sa tabi ng lalaking natutunan na niyang gustuhin sa kabila ng lahat. Gavin offered his greatest bet, and that is to let Emily's family live in his mansion, but it was torn down by her mother. Binuksan niya ang sarili na makakahalubilo ang mga tao na ni sa hinagap ay hindi niya inakala na pwede niyang makasama pero ginawa niya. Pikit mata para sa nararamdaman niya pero bakit parang talo siya? His best way was to get mad and act stubbornly possessive, but he had never. Namalayan na lang niya na tumango siya pagkatapos ng lahat na pwede niyang ialok ay mahindian. Mabigat ang paa na naglakad siya papunta sa parking area pero hindi pa man lang siya nakakaalis ay parang hinihila na siyang papabalik. Tom, who is he to claim Emily from her mother? Ina iyon na nawalay sa anak at siya ay hindi kaano-ano. Baka kapag nalaman pa ng matandang babae ang ginawa niyang pag-rape sa anak noon ay tuluyan na niyang hindi mabawi ang ina ng anak niya. Katahimikan ng pinakasandatan niya kanina. Sumasakit ang dibdib niya pero hindi niya masabi. He was beaten by conscience, by shame, by regret, and by love. Is that still so dumb selfish after all? Naawa siya sa matandang babae na umiiyak habang nakikiusap at bilang respeto ay tinanggap niya ang pagkatalo sa babaeng ipinaglalaban niya sa pamamagitan ng pera niya. Emily's mother has her own pride as a woman, has her dignity as a mother who doesn't want to trade her own daughter for money to his wealth. Marriage is the best way to keep Emily by his side, but he can't decide just like that. Ang kasal ay isang bagay na mahirap na pagdesisyonan ng padalos-dalos lang. Nag-uumpisa pa lang siya sa nararamdaman niya at ayaw niyang mauwi sa kung anong kalokohan lang ang lahat. Isa pa, hindi naman ganoon ang damdamin nito para sa kanya. It is better to part ways for the meantime to think better and weigh things best. Dapat yata'y matutunan na muna niyang lunukin ang pride niya bago siya bumalik at makiusap sa nanay ng dalaga na ibigay sa kanya ang anak noon. At hindi iyon ganoon kadali dahil mahal na mahal ito ng matandang babae. But why does it feel like dying while he's watching his own footsteps walking away? He swallowed the lump in his throat until Gavin heard a voice. Boss Light. He hastily turned around and found Emily excessively taking vast steps towards him. Is she crying? She threw herself to him and he remained standing. Oh, Tom, she is. Magkikita pa rin ba tayo? Magkikita pa rin tayo, di ba? Magkaibigan pa rin tayo, di ba? She sobs on his chest until she holds his thigh and gently touches his arms as if memorizing his boot. Ang malambing na mga daliri nito ay napunta sa kamay niya. Why are you crying for me? This is what you've been dying to have since the moment I imprisoned you for that thought of slaying my father and later on for my own personal desires. He test. Lumuluhan na tumingin ito sa mga mata niya. Paano ka? Sinong kasama mo ron? Sinong katabi mo sa pagtulog at sinong kausap mo kapag ayaw mo magsalita? Wala ka nang susungitan. Wala na akong 500,000. She pouts childishly. I can give you all the money that you want, but I can't buy your love using my billions. I'll get you one day when I am more deserving enough. He wants to say it, but he chose not to. Kung may nabago man sa pagkatao niya sa mga sandaling iyon, ay ang katotohanan na handa niya itong palayain kung saan ito magiging masaya. Kahit na gaano pa niya kagusto na itago ito sa bulsa niya. Sa maikling panahon ay hindi niya namalayan ang pagmulat sa kanya ni Emily sa mga simpleng bagay na pwedeng magpasaya sa kanya at isa roon ay magkaroon siya ng pagmamahal. Magkikita pa tayo, di ba? She shook his hands. We'll find out. Anya rito pero pumiksa ang dalaga at kinusot ang mata. Anong find out? Paano si baby?
Gigil na tanong nito sa kanya. Magkikita pa. Stop crying and go back to your unit, he bluntly said, and without a glint of emotion. Umiyak ito lalo at niyakap na naman siya. Mamimiss kita. Huwag kang matagal na hindi magpakita ha. Mamimiss ka ni baby. Huwag ka nang magsungit kay Yaya ha. Sabihin mo kay Yaya mamimiss ko siya. Dadalawin ko siya. Ibilin mo sa guards na papapasukin ako kasi magwawala ako sa gate ng subdivision. Ikaw. She looks up at him. Huwag makikipag-away ha. Huwag kang malulungkot dun kasi kahit nandito ako, hindi naman ibig sabihin mag-isa ka na. She cups his jaw. I'll send some of your clothes here. Bye, Emily. You deserve to be with your mother. Yun lang nasabi niya kasi yun ang totoo. Naranasan niyang mawala ng mga magulang at hindi niya pwedeng hayaan na maranasan nito iyon. Siya, sanay na mag-isa pero ito ay hindi at mas lalo na ang ina nito. Kung hindi ang nanay ni Emily ang nakiusap, walang tsansa na palayain niya ito. Hindi niya kayang tanggihan ang kahilingan ng isang ina na inaasam niyang magkaroon. Ano na lang sasabihin ng matandang babae na napaka-selfish niya? Kung noon nagagawa niya na ipagkait ito dahil walang alam ang mga magulang nito sa sitwasyon, hindi ngayon nabulgar na ang lahat. Tinamaan siya ng matinding kahihiyan sa oras na malaman noon kung paano siya nakabuo ng bata. Hanggang sa salita lang pala niya ang sinasabi niyang doon lang ito sa kanya kahit na anong mangyari dahil hindi niya kaya maging maramot sa taong totoong nagmamay-ari dito. The woman who had given life to Emily, her mother. Emily cried and there's nothing that he could do but to wipe her tears. Go back now. Napilitan nitong bitawan ng kamay niya at nag-umpisang humakbang papalayo pero paatras na parang ayaw siyang tikalan ng tingin. Until when? Days will pass and soon enough, she'll forget the demon and will learn how to smile again. Baka ilang araw lang mawala na ang sinasabi nitong Mami Messiah. Bye. She raised her hand and bid goodbye, but he just nodded. For now. When she turned her back and started to run away, that's when he dropped his shoulders. Will letting her go makes him a good person now? No, he's not letting her go. He's planning to make her his now. Not through his money but through his effort, his time and all his attention. His love. Ganoon ang hamon sa kanya ni Brent. Bilihin niya ng pera sa Emily at bibilin ito ng pagmamahal na lalaking iyon. And Emily's mother woke him up. It's time that he must do the same. If he really wants her in his life because money can't buy the happiness that Emily deserves, she deserves better than his wealth. She deserves everything. Laglag ang balikat na pumasok sa Emily sa unit ng kondo. Napasandal siya sa dahon ng pintuan at parang barado ang lalamunan niya sa bigat ng kalooban. She never expected that her mother would ask for her hand again in an instant, and she never expected that Govin would give her as easy as that. There's a conflict. Ang sabi nito sa kanya ay ayaw siyang mawala sa tabi pero ibinigay siya sa nanay niya. Ibig ba sabihin noon ay parang ihip na lang din ng hangin na nagbagong interes ni Govin para sa kanya at sa baby nila? Ano mangyayari ngayong wala na siya? Hindi na ba siya nito maaalala at doon na lang ito kay Sheena? Nangiya, nabalot na naman ang matinding selos ang damdamin niya. Huwag kang umiyak. Malumanay na boss ng bebeng niya saka iyon sumulpot sa may gilid ng pader. Pinahid niya ang luha pero humikbi naman. Ginawa iyon ng nanay mo para sa kapakanan mo. Alam namin na buntis ka. Narinig namin na pinag-uusapan ng 2 tauhan kanina ni Boss Light. Hindi kami umimik at hindi rin naman kayo nakapagsabi dahil inunahan na kayo ng nanay mo na gulatin sa malautot niyang kahilingan na parang bombang sumabog. Anito na tumuloy sa kusina. Nasa kanya na lahat anak. At gusto lang siguraduhin ng nanay mo na hindi ka nakakapit sa kanya dahil sa higpit ng kailangan natin sa pera. At mas lalong gusto namin na irespeto kanya kahit binili ka lang niya ng pera. Kung babalik siya, dapat oras at atensyon ang puhunan na niya para makuha ka. O dili naman kaya pagmamahal. Pagmamahal? Malabo naman yata yun. Wala naman siya nun siyang para sa akin. Naiiyak na naman na sabi niya. Eh ikaw wala din?
Lumingon ang babae at huminto sa pagkuha ng mga pagkain na dala ni Greg. Napalabi siya at nagkibit balikat. Ewan ko. Ewan mo? Iiyak-iyak ka tapos ewan mo? Hinabol mo pa nung lumabas ka sa banyo na nakita mong wala na tapos ewan mo? Kumamot ito sa batok. Ano magagawa niya? Di nga niya alam. Siyempre naman siyang malungkot yung tao. Mag-isa siya. Pakiramdam niya nangako ako sa ama niya na puputulin ko ang sungay niya. No isipin ko. Rason naman niya. Puputulin ang sungay? Tanong naman ng nanay niya na sumulpot din karga sa baby siopaw at pinapadede. O di ikaw ang nasungay? Nakagat niya ang labi at parang namula siya sa pakiramdam niya. Nak, hindi maganda na iyon lang ang maging dahilan para magsama kayo. Paano kung matapos na ang pakunwaring misyon mo? Paano kung magsawa naman siya sa kabibili sa'yo? Saan kayo pareho pupulutin? Duda ako sa pagbubuntis mo. Natural na hindi kayo magkakilala. Paano hindi nagsiguro iyon na gumamit ng proteksyon? Kaya lang bakit ko naman aalamin pa inariyan na yan at apo ko yan? Ang akin lang, mabawi mo ang respeto mo sa sarili mo, kaya kinuha na kita. At para na rin makakuha ka ng respeto galing sa kanya. Hindi maganda na pera lang ang isipin niyang dahilan kung bakit ka nakadikit sa kanya. At hindi rin maganda na pera lang ang dahilan kung paano kanya gustong idikit sa kanya. Sa mga alok niya kanina na puro material na bagay para lang mabawi ka. Alam kong interesado siya sa'yo. Ang gusto ko lang tukuyin ay kung physical iyon o mahal ka talaga niya. Mahal ako? Tumingin siya sa nanay niya. Crush ko siya, nanay. Amin niya. Hugoy mo, crush na yan. Di mo yun crush? May umiiyak ba na ganyan sa class? Tanong naman ng tiyang Lydia niya na sumulpot din sa pinanggalingan ng dalawa kanina. Bakit yung propogi mo ba? Ika mo, yun ang crush mo. Hindi mo naman iniyakan nung naghiwalay kayo para magbakasyon kasi tapos na ang klase. Mahal mo si Boss Light. Hindi mo lang masabi kasi nga, hangal ka. Mana ka sa amin virgin. Mga lahi tayo ng tigang. Wala lalaki sa buhay. Tumagdag ka pa. Ate naman, kung ano-ano sinasabi mo sa anak ko. Ani naman ng nanay niya. Basta anak, kung magkakasama kayo ulit, mas matatag na ang pundasyon. Hindi na matutulad sa amin. Ako nga sa tanda ko, nagkamali pa ako. Hindi kasi maganda na matali ka sa kanya na ang dahilan pa rin at pagkakakilala niya sa iyo ay ikaw pa rin ang babaeng nabili niya sa club. At hindi rin maganda na para sa bata lang. Kung hindi niyo gusto ang isa't isa, okay lang naman. Lalaki naman ang bata at syempre mamahalin niyo parehas. Hayaan mo na bigyan kanya ng paggalang bilang babae na si Emily at hindi bilang isang babaeng nagbenta ng sarili para sa pera. Huwag kang magalit kay nanay ha. Kung talagang babawiin kita na wala ng balikan, alis na tayo rito. Pero hindi naman tayo umalis kaya ang ibig sabihin ay bukas pa rin ang pinto namin para sa kanya. Gusto ko lang na irespeto kanya at huwag nang bilhin ng kwarta. Tumango siya. Paano? Mukhang bibig din naman niya pera. I love you, nanay. Lumapit siya sa nanay niya at yumakap doon. I love you din, anak ko. Kami din. We love you din, anak. Lumapit din ang dalawang babae at nakiyakap sa kanila. Malaki ba ang batuta niya? Emily, anak? Napapahagikik na tanong ng tiyang bebeng niya. Bastos ka talaga, Ate Bibi. Saway naman ng ina niya kaya nangiti siya at kung anong parang buhay naman ang walang hiyang pagkalalaki ni Gavin na pumasok sa isip niya. Hawak pa niya iyon kanina pero ngayon wala na. Pero hindi nga anak, malaki nga ba? Ang laking tao kasi. Usisa na rin ang nanay niya at naghagikikan ng tatlong magkakapatid. Naiyang tumayo siya kaya parang mga kinilig na bulate ang tatlo. Ang tatanda na ang tataray pa. Malaki po. May hikaw pa. Jesus mo patatawarin. Tumirik ang mga mata ng tiyang Lydia niya at kagat ang labi. Kaya naman pala nakabuot, matindi yata ang kamandag. Baka nabutas ang kondom sa hikaw. Ani naman ang tiyang bibi niya, pero hindi siya sumagot. Hindi na niya sasabihin ang tungkol sa unang beses na may nangyari sa kanila ni Gavin. Bangungot iyon para sa kanya. Bangungot na napalitan na ng magandang panaginip dahil sa anak niya at dahil nakita niya kahit paano ang liwanag sa madilim na pagkatao ni Gavin. At malinaw sa kanya na parehas niyang hinangaan ang dalawang pagkatao na iyon. At nakahanda pa rin siyang burahin ang kadiliman na iyon sa pamamagitan ng pagsabog ng kulay sa buhay ng binata.
Hindi na bilang parte ng pangako niya kay Senyor Abelardo kung hindi dahil yun ang gusto niyang gawin. She won't change him. She'll just help him see the light that lies beneath the darkness. She'll replace the pain with gladness, the sadness with happiness, the frowning and smug face with a smile, and the longing with contentment. Lastly, hatred with love. Yun ay kung magkikita pa man sila ulit at kung gugustuhin pa rin siya na makasama ni Gavin. Sana gusto pa niya, kahit ibinalik na niya ako kay nanay. Sa kabila ng sabi niya na handa siyang magbayad ng mahal para lang manatili ako sa tabi niya. Gavin lights up another cigarette as he steps inside the house. It's been days since the last time he saw Emily. No more Porsche car to fetch her. No more bodyguards to keep her unscratched. No more brain-wrecking sex at night. And what's with him? Silence. Total silence. Walang madaldal, walang maingay. Parang walang tao sa loob ng mansyon niya sa loob ng kwarto. Walang magandang babae na bumababa sa hagdan at tumahagikik. Walang babaeng nakikisawsaw sa pagluluto sa kusina at walang nangungulit ng pagkain na gustong kainin ng buntis. Walang naglalaba, walang nagdidilig ng halaman, walang kumukontra sa lahat ng mga sinasabi niya. Nakakamiss si Ma'am Chinita? Ano, paring Greg? Noong nandito parang buhay ang bahay, kahit mag-isa lang siya na nagbibigay ng kulay. Ang lambing pa naman noon at nauuna pa tayong pakainin kapag may niluto. Ngayon wala na. May Rebecca naman nga tayo. Ubod naman ng tahimik. Ani ng isa sa mga tauhan niya na parang nasa dining hall yata. Gago ka. Pipi nga sa Rebecca, paano nga hanapan mo ng ingay? Kahit anong klase ng megaphone na ibigay mo sa babaeng iyon, di yun mag-iingay. Pero tama ka nga. Ang bait na sobra ni Miss Chinita. Noong huli, alam mo ba yung ibinigay ni boss sa akin na 2,000? Kinulit naman ako ni Miss Chinita. Naihatid ko rin ng 3,000 sa kakumare na taga-palengke. Yun ang huling pakasuyo sa akin. Ngayon wala nang makulit. Sagot naman ni Greg.